sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya. Tayo na Sama-sama. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalad nga naman ang bumabasa. Katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Hi kids! Hi, Kuya Eric! Marami ba kayong homework ngayon? Hindi naman po ganun karami ang assignment ko. Ito nga po, patapos na po ako. Ganun ba? Ay, yung iba? Siguro pwede na tayo magsimula, no? Ay, opo Kuya Eric, tapos na po, pwede na po kaming mag-start. Nagbabasa na lang po kami ng tungkol sa science and technology. Ah, okay yun ah. Opo, Kuya Eric. Gusto po sana namin mag-advance reading in case po na sumali po kami sa mga activity tungkol sa NST Week. At least namumulat kayo sa takbo ng science and technology sa ating bansa. Bakit po, Kuya Eric? Siyempre para malaman natin kung paano nagawa o naimbento ang isang bagay. Kagaya ng mga gadgets na mga ginagamit natin. Teka, ano ba ang expectations ninyo o inaasahan ninyo sa pagdiriwang ng National Science and Technology Week? Yung mga makabagong invention po, Kuya Eric. At ang mga bagong games at application. Kung paano pa po makakatulong sa pagunlad ng ating bansa. Mabuti kung ganun. Maganda ang naging epekto sa inyo ng pagdiriwang na ito ah. Kaya mabuti na mas pagtuunan natin ng pansin at pagpapahalaga ang NST Week. Tama po kayo Kuya Eric, at dahil mahilig po ako sa arts, nia-apply ko din po yung mga science experiments na gumagamit ng art. Oo, at mas interesting pa, lalo na't may mga pinag-aralan tayong nakasulat sa Biblia tungkol sa science at sa mga science discoveries na napapanood natin. Napapatunayan ang authenticity ng Biblia. Halimbawa na lang, yung nakasulat sa Isaiah 40:22. Basahin natin ha. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Siyang naglaladlad ng langit na parang tabing at inilaladlad na parang tolda upang tahanan. Noon pa man napatunayan na ang mundo ay bilog. At yan ang ating verse of the day. Sa pagunlad ng science and technology, ano ba ang epekto nito sa lahat, lalo na sa mga batang tulad ninyo? Yan ang ating alamin maya-maya lang sa pagbabalik ng KNC Show!
Kapulong reporting news from around the world. A team of students from Edinburgh University have designed a mobile phone charging station powered only by the sun, hoping to give refugees and migrants stuck in Greece free electricity for their smartphones, their only lifeline. They have installed 2 units in camps, each set to generate electricity for 12 plugs an hour using solar energy alone, providing free power to as many as 240 people per unit each day. The idea came about when 20-year-old Alexandros Angelopoulos, one of the founders, visited the island of Samos last summer, one of the entry points into Europe for nearly 1 million people running away from wars and poverty in the Middle East and beyond. He said that people started asking for his phone to call family and to use the internet, and often they were stranded at the port sharing one plug. The first 2 units of Project Elpis, which means hope in Greek, were designed and built with the help of Greek solar technology company Entech. Now another 3 units are in the works with money raised through crowdfunding, a method of generating funds from the large number of people via the internet. Its founders hope to reach as many of the dozens of camps around Greece as possible. Until next time, I'm Sid Kapulong reporting news from around the world. Hi kids! Pansin niyo ba na malawak na ang nararating ng teknolohiya natin? Dahil na rin yan sa maraming uri ng gamit at gadgets ang naiimbento. Kaya naman mas napapadali na ang ginagawa natin sa araw-araw. At ang smartphone ay isa sa nakahihiligan ng mga tao na gamitin, lalo na sa panonood ng paborito nilang panoorin. At para mas lalo tayo mag-enjoy sa panonood, nakaisip ako ng project mula sa pag-recycle pa rin natin. Alam niyo ba kung ano ito mga bata? Gagawa tayo ng isang projector. Oo, yun na lang ang gawin natin. At tuturuan ko kayo kung paano gawin ito. Kaya ihanda ng mga kailangan nating materials tulad ng lumang box, magnifying glass, tape, cutter, lapis, cardboard paper, at scissors. Makinig at manood mabuti at ihanda ng mga gamit para makapagsimula na tayo. Una, sukatin natin ang magnifying glass para sa gagawin nating butas sa box. Sunod, butasin na natin ang box gamit ang cutter o scissors. Mga bata, mag-ingat sa paggamit ng scissor. Pwede tayong magpatulong sa mas nakatatanda sa atin. Sunod, idikit na natin ang magnifying glass sa loob at ilagay sa tapat ng butas gamit ang tape. Siguruhing matibay ang pagkakadikit natin. Para maitayo natin ang cellphone natin sa loob ng box, maaari natin itong gamitan ng tape. Lagyan natin ito ng takip ng box gamit ang cardboard paper. O yan mga bata, meron na tayong projector. Mas mag-e-enjoy na tayong manood ng paborito nating palabas gamit ang ating cellphone. Laging tandaan, mabilis man ang pag-unlad ng teknolohiya, di pa rin ito sapat para hindi tayo makatulong sa kalikasan. Gamitin natin ito para mabawasan ang pagdumi ng kapaligiran. At dito sa Kids Craft, maging creative lang, ang inaakala nating basura na ay magiging kapaki-pakinabang na bagay pa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayo magkita-kita at sanayin natin ang ating kaalaman dito lang sa Kids Craft.
araw mga bata! Andito ulit tayo sa Department of Science and Technology at nalaman natin kahapon ang objective ng National Science and Technology Week at ang kahalagahan nito. Ngayon naman, alamin natin ano ba ang epekto ng National Science and Technology Week lalo na sa ating mga bata. Alamin natin yan kay Tita Venus. Tara, samahan niyo ako! Ano po ang maaaring maging epekto ng National Science and Technology Week sa aming mga bata? Magandang tanong yung Bensi. So kung lagi natin tatandaan na merong activities tungkol sa mga bata regarding science and technology, sa weather, so kung alam nyo yung panahon, alam nyo yung mga warning system, so at least kayo alam nyo nang gagawin. Hindi nyo na kailangan antayin yung mga magulang para sabihin na, oh, ito yung mga dapat gawin. Sa inyong edad, alam nyo na kung paano gagawin pagdating sa, kunyari, disaster preparedness. So mahalaga ho yun kasi ang ating bansa ay alam naman natin na year in, year out, mayroong bagyong pumapasok, no? May mga pagbaha. So, at yung mga bata dapat ready, no? Taon-taon na ipapakita sa inyo ano ba ang improvement na nagagawa sa science and technology. Paano po ba ito makakatulong sa amin? Yung lagi nating in-celebrate yung National Science and Technology Week, sa yung kaalaman, no? Mas mahalaga ho yun na lagi ninyong ipapakita na magka-interest kayo sa science and technology. Sabi ko nga, mai-improve ang bawat buhay ng tao kung tayo ay may kaalaman tungkol sa science and technology. Yung pala ang epekto ng National Science and Technology Week lalo na sa ating mga bata. Malaki din ang may tutulong nito, hindi lang para ma-improve ang kaalaman natin sa siyensya, kundi makakatulong din ito para sa ating bansa. Nalaman na natin ang positibong bunga ng National Science and Technology Week. At bukas, kung lolobin ng Diyos, aalamin naman natin kung ano ang mga improvement nito sa atin. At ano ba ang kahalagahan na malaman natin ang improvement na ito? Yan naman ang aalamin natin bukas kung lolobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo! Marami palang mabuting epekto sa atin ng National Science and Technology Week. Nakukuha nito ang atensyon natin para maging interesado tayo sa agam at teknolohiya. At nagpapa-experience sa inyo at sa ating lahat ng mga latest inventions para mas mapadali ang ating pamumuhay. Ang galing ano? Salamat sa Diyos at pinahintulot niyang matutuhan natin ang mga ito. Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric! Kahapon natunghayan natin ang pagpapakita ni Haring Ezekias sa mga taga-Babylonia ng mga mahalagang bagay sa kanyang bahay. At pinagpauna nga po ni Propeta Isaias kay Haring Ezekias na dadalhin po sa Babylonia ang lahat ng mga bagay na mahalaga sa kanyang bahay, pati na po ang kanyang mga anak. Oo, at pagkalipas nga ng mga bagay na iyon, humalili naman si Manases sa kanyang ama na si Haring Ezekias sa pagiging hari sa Huda. At ito naman ang ginawa ni Manases sa kanyang pagiging hari. Basahin natin ang nakasulat sa Ikalawang Hari, 21:1 hanggang 15. Si Manases ay may 12 taon na magpasimulang maghari at siya'y nagharing 55 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Hepsiba. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa mga karumal-dumal ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Sapagkat kanyang itinayo uli ang mga mataas na dako na iginiba ni Ezekias na kanyang ama at kanyang ipinagtayo ng mga dambana si Baal at gumawa ng Asera gaya ng ginawa ni Akab na hari sa Israel at sumamba sa lahat ng natatanaw sa langit at naglingkod sa kanila. At siya'y nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon na pinagsabihan ng Panginoon, sa Jerusalem ay ilalagay ko ang aking pangalan. At kanyang ipinagtayo ng mga dambana ang lahat na natatanaw sa langit
sa dalawang looban ng bahay ng Panginoon at kanyang pinaraan ang kanyang anak sa apoy at nagpamahiin at nagsanay ng panghuhula at nakipagsanggunian sa masamang espiritu at sa mga mahiko. Siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya siya sa galit. At siya'y naglagay ng larawang inanyuan sa asera na kanyang ginawa sa bahay na pinagsabihan ng Panginoon kay David at kay Salomon na kanyang anak. Sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat na lipi ng Israel, aking ilalagay ang aking pangalan magpakailanman. At hindi ko na pagagalingin pa ang mga paan ng Israel sa labas ng lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang. Kung kanila lamang tutuparing gawin ang ayon sa lahat na aking iniutos sa kanila at ayon sa buong kautusan na iniutos sa kanila ng aking lingkod na si Moises. Ngunit hindi nila dininig at hinikayat sila ni Manases na gumawa ng lalong masama kaysa ginawa ng mga bansa na pinaglipol ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta na nagsasabi, sapagkat ginawa ni Manases na hari sa Huda ang mga karumaldumal na ito at gumawa ng kasamaan na higit kaysa lahat na ginawa ng mga Amoreo. Nauna sa kanya at ipinapagkasala sa Huda naman sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, narito, aking dadalhin ang kanyang kasamaan sa Jerusalem at sa Huda, na sino mang makabalita ay magpapanting ang dalawang tainga. At aking paaabutin sa Jerusalem ang pising panukat ng Samaria at ang pabato ng bahay ni Akab. At aking lilinisin ang Jerusalem gaya ng paglilinis ng isang tao ng isang pinggan na nililinis at itinataob. At aking ihihiwalay ang nalabi sa aking mana at aking ibibigay sa kamay ng kanilang mga kaaway. At sila'y magiging bihag at sasamsam sa lahat nilang kaaway. Sapagkat gumawa sila ng masama sa aking paningin at minungkahi nila ako sa galit. Mula ng araw na ang kanilang mga magulang ay magsilabas sa Ehipto hanggang sa araw na ito. Hindi po pala ginaya ni Haring Manases sa kanyang tatay na si Hari Ezekias na siya'y maging hari sa Huda. Gumawa po siya ng masama sa paningin ng Panginoon. Ano po ba ang ginawa ng anak ni Haring Manases nang siya'y humaliling hari sa Huda? Yan naman ang tutuklasin natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong absent sa panonood ng Bible Story. Ang pagsali sa pagsasagawa ng National Science and Technology Week ay may magandang epekto sa ating mga bata. Kaya huwag sana nating sayangin ang pagkakataon na makabahagi dito. Tama, makibahagi at makinig sa mga ituturo dito dahil makapagpapalago ito ng ating kaalaman. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Kawikaan 1:5. Upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo. Paglipas ng panahon, nagkakaroon ng maraming pagbabago sa science and technology. Mas mapapadali ang ating pamumuhay dahil sa improvements nito. Bukas kung lolobin ng Diyos, alamin naman natin kung ano-ano ba ang improvements ng science and technology. Abangan niyo yan, ha? Tag-ulan na naman, parang kailan lang. Tag-araw ay lumipas na bakasyon, nakaisaya. Kapu't ito'y nga ihanda, upang to'y di mabasa. Kung ikaw may walang dala, halina
dito muna mga bata. Bukas get willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! Sa KNC Show, Notisya Suave.